Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inhatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mapahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Magpakatotoo ka. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Mahalaga ang sumampalataya, ngunit kailangang mapatunayan ang pagsampalataya. Hindi lang sana sa salita, kundi sa pamamagitan ng gawa at pamumuhay ayon sa atas ng Diyos na ipinakita ni Kristo. Kahit pa mamutawi ang purihin ng Panginoon sa mga labi, batid ni Kristo ang ating mga puso at ang ating mga gawa, pati ang kalihim-lihiman. Yaong wari sa ati malaboy, napakalinaw at napakaliwanag sa Kanya, mabuti o masama. Hindi naman maaaring sabihin sapat na ang pagsasabi ng mahal ko ang Diyos, kung hindi naman sinasabayan ng pagpupunyaging mahalin siya sa mga konkretong mga bagay sa araw-araw. Maihahambing ito sa mag-asawang araw-araw nangangako ng pagmamahal sa isa't isa, ngunit sa bawat araw na may walang malasakit sa isa't isa at nagbabangayan. Madaling pumuna ng iba at sabihing baka sila ang dapat na makarinig ng pahatid ng mabuting balita. Ngunit ako, kumusta na ang katapatan ko sa sarili ko, sa kapwa at sa Diyos? Oo nga, naroon na tayo. Walang perpekto. Datapwat ang mahalaga, ngayong batid na nating hindi tayo perpekto, ano naman ang ginawa natin upang mapag-ibayo ang ating pagkatao, upang matalikdan ang kasamaan, ang dilim, at magtungo sa kabutihan, sa liwanag. Ito ang ipinaaabot sa atin ng ikalawang pagbasa ngayon. Ang gugulin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at sa pag-iwas sa masama.
Sana'y sa diwa ng pagbabalik loob ay kilanlin natin ang kabutihang loob ng Diyos sa atin. May ginawa at may ginagawang kabutihan ang Diyos sa atin. Ano na bang nagawa nating kabutihan sa Diyos at sa kapwa? Gaano ba ang papel ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay? O baka naaalaala lang natin siya tuwing may kailangan tayo? Kung nag-aalinlangan ka man kung may kakayahan pa ba ang bayan ng Diyos na magkasala, tingnan natin ang unang pagbasa. Maging mga pari at mga mamamayan ay tumalikod sa pananampalataya sa Diyos at nanadya sila sa pagkakasala. Ika-4 ng linggo na ng Kwaresma ngayon. Nasaan ang ating pagbabalik loob at ang ating pagtitika? Nakapagninilay ba ako? O iniisip ko lang ba ang ibang taong alam kong sumusuway sa mga utos ng Diyos habang ako'y exempted sa pagsusuri ng budhi? Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoong sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.